seek your face alone. Isang mapagpalang gabi pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan po namin. Saan man po kayo naroroon sa oras na ito, nawa po ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan ang sumainyong tahanan. Muli po, ito ang inyong paboritong programa tuwing linggo, ang Back to the Scriptures, na inyo pong mapapakinggan tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, dito lamang po sa himpilan ng DWBL 1242 AM radio station. At mga kaibigan, kayo po ay aming matamang inaanyayahan na kami po inyong samahan sa loob ng isang oras sa pagtalakay na naman po ng napakahalagang paksa na may kinalaman po sa ating pagkaunawa sa salita ng Panginoon upang tayo mabiyayaan ng tunay na kaligtasan. At bago po tayo magpatuloy, aking babatiin ang aking dalawang kapatid na naririto, Brother Ronald and Sister Sheila. Magandang gabi. Magandang gabi, Brother Robert, at sa ating mga suking tagapakinig sa programang ito. Napakarami nating listener ngayon at nag-aabang itong ating series. Inaabangan nito, marami, no? Kapatid na Ronald. Kaya ito man ay ating mga kakampi o kaaway. Wala naman tayong kaaway. Wala tayong kaaway. At ano lang po tayo, nag-aaral lang tayong salita ng Diyos. Tama po yun. We pray na sana maging maganda po ang bunga, ang epekto sa atin ng katotohanan. Tama yun. Na ipapahayag na ating programang Back to the Scriptures. Kaya mga kaibigan, kayo po'y tumutok at wag pong umalis sapagkat ang ating pag-aaralan ngayon ay may kinalaman po sa mga argumento ng ating mga kapatid na ang dating daan, partikular sa kanila pong kinikilalang leader na si Brother Eli Soriano. At marami pong pag-aaralan dito kaya kayo tumutok. Pero bago po tayo magpatuloy ay hihilingan natin si Brother Ronald sa isang panalangin. Sige po, tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos, kayo po ay puspos ng habag at pag-ibig at pagpapala. Hinihingi namin ang inyong basbas at pagpapala sa aming pong paksa ngayon sa Back to the Scriptures tungkol po sa kahalagahan ng pangingili ng araw ng Sabath na patuloy pong inaatake at sinisira ng inyong kaaway. Maitaas nawa ang inyong pangalan at ang katotohanan po ay maipunla namin sa puso ng mga tao sa gabing ito. Ito pong lahat ay aming dalangin, sinasampalatayan ng inyong pinakinggan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Kapatid na Ronald, yun na nga ang ating pag-aaralan. Ang sabi po ng ating mga kaibigang ang dating daan, lalo na po ang kanilang leader na si Brother Eli Soriano, ay sinira daw ng ating Panginoon ang Sabat. Kasi doon sa kanyang program na naka-video, ay meron doong question and answer portion na meron pong nagtanong na matanda. Ito nga po yung tanong ng matanda. Brother, ako po ay magtatanong. Sa panahon ni Kristo, siya ay sa araw ng Sabat, siya ay pumapasok sa sinagoga upang mangaral. Ay, ano po ang masasabi niyo tungkol doon? Ayan. Kumbaga, ito ang programa na ito na atin pong pinapakita at ating tinatalakay. Ito po yung segment nila na itanong mo kay Soriano at Biblia ang sasagot. Oo. Ngayon, ang gagawin natin pag-aaralan natin kung tama ba yung kanyang sagot. Kasi kung mali po ang kanyang sagot, hindi Biblia sumagot nun. Itanong mo kay Soriano, mali ang sagot na. Kung siyang sumagot. Gaya nga po, nung una nating narinig doon sa tanong, mayroong mga tanda na nagtanong, nung panahon ni Kristo, pumapasok siya sa sinagoga upang mangaral. Ano daw ba ang masasabi nyo? Sabi niya. Ang sagot ni Ginoong Soriano, alam nyo, ang masasabi ko ron, kaya po siya pumapasok sa sinagoga ng araw ng Sabat, hindi para mangili ng Sabat. Sabi mo kaya siya pumapasok para mangaral. Yan ang kanyang sagot. Yan ang sagot niya. Well, sa pakikinig ng pagka wala kang alam sa Bible, baka maniwala ka na magkalaban yung pangingilin at pangangaral. Yun na nga, kapatid na Ronald. Oo, kaya ito i-resolve natin, Brother Robert. Magkakontra ba pagka nangilin ba tayo ng Sabat, bawal bang mangaral at hindi ba kasama ang pangangaral pagka tayo nangingilin? Yung alam ko, Brother Ronald, kapag kasama yung pag-aaral at pangangaral. Oo, ngayon, kaya may sermon. Nagpi-preaching ka, kaya nga may preaching sa ating church, Pero biblical ba? Kasi sinasabi niya, tanong mo sa kay Soriano, Biblia ang sasagot. Oo. Pero dito hindi naman Biblia ang sinagot niya At saka, ang sinagot niya yung kanyang sariling opinion. Tama. Kasi, na para bang magkaiba yung pangingilin sa pangangaral. Pero, Brother Robert, ay atin pong patunayan sa Biblia na hindi ho magkalaban ang pangingilin at pangangaral sa Tama Biblia. Po at ito po ay mababasa natin dito sa aklat ng Gawa 15:21. Tama po yun. Ito ibabasahin ko sa New Filipino Version. Okay. Pagkat mula pa ng una
ang kautusan ni Moses ay ipinangangaral sa lahat ng lungsod at binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng Sabat. Yun na nga. Ano sabi po ng talata ng Biblia? Mula pa ng una, ibig sabihin sa panahon pa ng nagkaroon ng bayang Israel. Ano? At sabi nga noon, sa ang kautusan ni Moises ay ano daw? Ipinangangaral sa lahat ng lungsod at binabasa saan? Sa sinagoga tuwing araw ng Sabat. Kaya sa araw po ng Sabat, sa sinagoga, practice talaga ng mga Hudyo mula noon sa kanilang sistema, sa kanilang pagsamba. May pangangaral. Tama yung kapatid. So, yung sinasabi ni kapatid at brother Eli Soriano na para bang hindi ka pwedeng mangaral pag araw ng Sabat ay artificial at wala po sa Biblia yon. At saka yung pagkabanggit niya, tinitsyempohan lang daw ni Jesus kaya siya nandun sa sinagoga. Yes. Meron bang tinitsyempohang nakaugalian? Oo. Kung kaugali mo yun, hindi na tiyempohan yun. Kasi sabi niya, kaya daw si Kristo pumupunta sa sinagoga pag Sabat. Tinetsyempo niya na andun yung mga Hudyo nagkakatipon at mangangaral daw siya. Tiyempohan lang daw niya. Brother Robert, yung ba yung sagot na yun nasa Biblia ba? Kasi sabi, itanong daw kay Soriano, Biblia ang sasagot. Nasa Biblia ba? Doon sa Lucas 4:16 na tinetsyempohan lang niya kapatid yung mga na Ronald, Hudyo. kung may mabasa sana ako na ganong kapahiyagan na ako'y pumarito dahil tinitsyempohan ko lang at wag na kayong mangili ng Sabat, lalabas tama. Ay, tama pero wala namang ganon sa Bible. Basahin mo nga kung yun ang nakalagay sa 4:16 ng Lucas, Brother Robert. Tingnan natin. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa. Yun. So, ugali na. Lagi na siyang nakikita. No, ibig sabihin, bata pa siya. Kasi Hudyo siya. Tama. Bata pa siya, ugali niya, hindi tiyempo. Tama yun. Hindi tiyempo. Ibig sabihin, hindi niya kailangan na tiyempohan na nagkakatipon ng mga Hudyo sa sinagoga kasi talaga ugali yun niya ang kostumbre niya. Practice na niya na. talagang mangilin sa Sabat. Kaya, tama yun, kapatid. Diyan sa punto na yan, makikita po natin, talagang mali po ang sagot ni Brother Eli Soriano. Mali Hindi po talaga. Biblia ang pinasagot niya. Hindi Biblia. Oo. Ngayon, ang isa pang punto na gusto nating idiin dito, Brother Robert, meron siyang sinabi kasi sa video, nasabi niya, Kasi pag Sabado po, nagkakatipon yung mga Hudyo. Ang inutos sa kanila ng Diyos nung una sa panahon ni Moises, ipangili ng Sabat. Kaya pag Sabat, nasa sinagoga sila. ang tanong natin, Brother Robert, si Kristo ba Hudyo o hindi? Hudyo. Kung Hudyo siya, bakit sasabihin niya hindi nangili ng Sabat si Jesus? And at the same time, sasabihin Tama. niya, ang Hudyo nangingili ng Sabat. Correct. Hindi po ba? Meron ba tayong patotoo sa Biblia na si Jesus ay Hudyo? Napakarami pong patotoo sa Biblia, Brother Robert. Unang-una, sabi rito sa Hebreo 7:14, sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon, si Jesus ito, ay nagmula sa Huda. Di nagmula siya sa Huda. Tama siyang Hudyo. At pagka binasa po natin sa Mateo 1, chapter 1, at Luke chapter 3, yung kanyang genealogy, ay pinapakita raw na siya ay, yung talaangkanan niya ay talagang galing sa Hudyo. At dito sa Galatia 4:4, sinasabi rin sa atin na ganito, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ayun. Ibig sabihin, talagang purong Israelita. Kung Hudyo si Kristo Hudyo. at sasabihin niya hindi nangilin, tapos sasabihin at the same time, dito nga kinontra niya yung Sinabi niya, pahayag niya. Sabi niya, Kasi pag Sabado po, nagkakatipon yung mga Hudyo. Ang inutos sa kanila ng Diyos nung una sa panahon ni Moises, ipangili ng Sabat. Kaya pag Sabat, nasa sinagoga sila. bakit si Kristo ay exempted? Hudyo siya. Tama. Oo. At napakaliwanag na kahit nga si Kristo ay nag-subject siya dun sa tinatawag nating Jewish ceremony, kagaya nung Tama. pinanganak siya. Nagpatuli. Tinuli siya, di ba? Correct. Nung ikawalong araw. Tapos dinala siya sa templo para maghandog ni Jehovah. So, Tama. paano sasabihin ni Ginoong Soriano na hindi siya nangili ng Sabat samantalang Hudyo siya? Baka, Brother Ronald, hindi niya naunawaan yung ginagawa sa sinagoga. Yun ang Baka hindi niya problema naintindihan yung sinagoga. Yun ang problema ron, Brother Kaya Robert. ang pagkaunawa niya, pumupunta ang tao ron para magtsempuhan lang. Ay, hindi. Ang sagot na yun, tiyempohan lang. Pero nakita natin, hindi yun ang tiyempo yun. ng Biblia, no? Hindi. Anyway, ganito ang logic natin, Brother Robert, bilang sagot dun sa kanyang sinasabi na hindi raw nangilin si Jesus ng Sabat, ano? Ang logic niyan ganito. Ang logic na sagot natin ganito. Premise 1, ang mga Hudyo
nangingili ng Sabat. Yun naman ang sabi ni Soriano. Tama. Ang mga Hudyo nangingili ng Sabat. Premise 2, si Jesus ay isang Hudyo. Napatunayan natin sa Biblia, Tama. siya ay Hudyo. So therefore, ang conclusion natin, si Jesus ay nangili ng Sabat. Tama, dahil Hudyo nga ang inutusan eh. Oh, ang mga Hudyo nangili ng Sabat. Si Jesus isang Hudyo. Therefore, si Kristo nangili ng Sabat. So, paano natin babaliin itong mga katotohanan ito? Paano mo sasabihin din, Brother Robert, na ang Panginoong Kristo hindi nangili ng Sabat, samantalang sabi sa Marcos 2:28, Oo. ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. So kung siya ang siya nga Panginoon, yung Panginoon. Siya actually ang gumawa ng Sabat doon sa Genesis tapos chapter 2. hindi niya susundin. Oo, siya yung Diyos na gumawa lumikha. Naniniwala naman siyang si Jesus ay Diyos. Tama. At meron siyang pre-human existence. Tama So yun. paano sasabihin na hindi siya nangili? Ang linaw sa Genesis 2:3. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw. Tama. At kanyang ginawang banal. Sapagkat sa araw na yon, nagpahinga ang Diyos Tama. sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Tama. So ang purpose pala ng pangingili ng Sabat ay alalahanin mo yung creator mo na nagsusustina ng lahat ng bagay. Oo. Kaya pagpapala ang araw ng Sabat para ma-meet mo yung creator mo. Yun ang point nun eh. Ngayon, God is a God of time. kaya nagagalit yung mga Hudyo kay Kristo. Mali yung pagkaunawa ni Brother Eli Soriano na dahil hindi na dapat ipangili ng Sabat, kundi kinokorek sila, napapahiya sila sa tamang practice ni Kristo, nagpapagaling ng araw ng Sabat. Kaya, kung babalikan natin, Brother Robert, magkakontra ba? Tama ba yung sinabi ni Brother Eli na si Kristo ay nagpunta sa sinagoga upang mangaral at hindi mangilin? Hindi ho tama yun. Hindi tama yun. Dahil ang pangangaral at pangingilin, bahagi po yan ng pangingilin ng Sabat. Tama po yun. Kaya nga tinatawag na ito'y araw ng pagtitipon eh. Tama yun. Di ba? At saka, Pagka-araw ng Sabat. itong mga kautosan na to, pati mga scrolls na ito, na 5 books of Moses, every Sabat binabasa yan. Yun na nga, yung binasa natin, di ba? Sama-sama, pati bata at matatanda sa loob ng sinagoga. Dahil ang sabi nga, ituro ninyo yung mga batas na yan, mga kautosan na yan, igalang inyong magulang. Lahat po yun. Kaya yan po ang sagot natin at napatunayan natin sa Biblia na mali po yung sinasabi ni Eli Soriano na pag araw ng Sabat, nangilin lang, hindi daw nangilin si Kristo, kundi nangaral. Tama. Dito tayo ngayon sa ikalawang issue niya, no? Ang sabi kasi niya, Sinetsyempuhan naman ni Kristo, pumapasok siya sa sinagoga pag Sabat para mangaral. Ang ipinapangaral niya, kalaban ng kanilang pananampalataya. Tinuturuan niya sila ng iba, inaalis niya sa Sabat. Kaya nagagalit tuloy yung mga sa kanya. tinuturuan daw, kaya daw si Kristo hindi nangilin. Pumasok sa sinagoga para mangaral. Yung pangangaral daw niya doon ay tinuturuan sila ni Jesus na umalis na at wag nang mangili ng Sabat. Ay, Yan ang sabi niya sa nasaan video. yung sa talata na naman na yun? Ayun na nga eh. Wala na namang ganun. Kaya daw, nagalit ang mga Hudyo dahil nangaral daw siya ng bagong aral dahil yung inaaral niya, wala na yung Sabat. Tapos ang sinipin niya, Brother Robert, Lucas 4:16 hanggang 29. Ayun na nga eh. Tingnan natin, kasi baka naman nasa Biblia na nilagay nila na tinuruan ni Jesus na umalis sa Sabat. Basahin po natin sa 4:16. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isayas. At binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. At binalumbon niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod at naupo, at ang mga mata ng lahat ng nangasa sinagoga ay nangakatitig sa kanya. At nangapuspos ng galit ang lahat ng nangasa sinagoga sa pagkarinig nila ng mga bagay na ito. At sila'y nagsitindig at ipinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa ibabaw ng taluktok ng gulod na kinatatayuan ng kanilang bayan upang siya'y maibulid nila ng patiwarik.
Ayon. Hindi Sabat pala yung, yung sinasabing, wag nyo nang ipangilin. Ayan pinabasa niya sa TV yan, kitang-kita sa video. Ang tanong natin dyan, may nakasulat ba dyan sa Lucas 4:16 hanggang 29 na itinuro ni Jesus na wag nang mangilin ng Sabat? Hindi, ang Ayon sabi kay nga niya, Soriano. puro biyaya ito na pagagalingin. Wala no? no? Wala. So, pag tinanong mo talaga kay Soriano, mali talaga ang sagot. Kasi, Mali. unang-una, ang sabi niya, Sinetsyempuhan naman ni Kristo, pumapasok siya sa sinagoga pag Sabat para mangaral. Ang ipinapangaral niya, kalaban ng kanilang pananampalataya. Tinuturuan niya sila ng iba, inaalis niya sila sa Sabat. Kaya nagagalit tuloy yung mga sa kanya. ulit-ulit kong binabasa ito, Wala wala namang nakalagay na umalis sa Sabat, Hindi, ano? hindi nga Oo, abagkos, talagang hindi, baliktad po ang sinasabi. Ang totoo niyan, Brother Robert, total nabanggit mo kanina na siguro wala nga siyang background si Brother Eli Sinagoga. sa practice ng sinagoga. Magbibigay tayo ng ilang mga patotoo mula sa ilang mga customs and manners sa Bible para mapatunayan natin na itong mismong ginawa ni Kristo na pagtindig, no, habang bumabasa, ito mismo ay paraan ng pangingilin sa panahon ng first century synagogue, no? Tama. Kasi kung mapapansin mo, dun sa Lucas 4:16, sabi rito ay dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakhan. Siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat, tulad ng kanyang nakaugalian, hindi na tiyempohan, at tumindig siya upang bumasa. Napansin po ninyo mga kapatid na nakikinig, siya ay tumindig upang bumasa. Pagka binasa natin ito sa ilang mga referensya, kagaya po ng Commentary on the New Testament from the Talmud and the Hebraica. Yung Talmud, ito po yung Jewish tradition, no? Practices na sinulat ni John Lightfoot. Sabi niya, kinote niya itong from the Talmud na sabi rito, Rabbeinu Asher said, they do not read in the law otherwise than standing up. Nay, it is unlawful for him that readeth to lean upon anything. And when it comes that he had readeth in the law is bound to stand up. Rabbi Abu said, because the scripture said, do thou stand by me, nor ought any one to lean anyway, as it is in the Jerusalem. Rabbi Samuel bar Isaac, going into a synagogue, found one expounding and leaning against a pillar. He said to him, this is not lawful. For as the law was given with reverence, so are we to handle it with reverence too. Ito ay Jewish tradition to, no? Na sa kanila pala, pagka ang babasahin nila yung the prophets, written, sulat ng propeta, bawal silang sumandal sa pader o kaya sa anumang sandalan. Kailangan nakatayo sila. Oo. So dito makikita natin, kaya pala sabi ng Lucas 4:16, Siya'y tumindig. Ayun. upang bumasa. So, yung location niya, nasa pulpito. Oo, nasa pulpito, tsaka at the same time, ito'y bahagi ng kanilang pangingilin ng Sabat. At saka tignan mo kapatid, nung natapos niya, sabi sa verse 20, siya'y umupo. Oo. O di nasa pulpito. Oo, at sabi nga dito ng Manners and Customs of the Bible, page 503, when the law and the prophets were read in the synagogue, those who read were expected to stand. Ayun. Kaya, ibig sabihin, paano sasabihin ni Brother Eddie Soriano na hindi daw nangilid si Kristo? Ginagawa niya yung practices sa synagogue. At saka pag speaker ka, hindi na tiyempohan yun. Ikaw talaga magsasalita. Oo, hindi tsambahan yun. Hindi tiyempo yun. Ikaw talaga naka-schedule na magbabasa. Ngayon, napansin ko rin, sabi ni Brother Eddie Soriano, Kita mo, kapatid, hindi siya kasama nung mga nangingili ng Sabat. Nagalit nga sa kanya kasi nangangaral siya ng ibang aral. Iba sa 10 utos. Iba sa aral ni Moises. Kaya siya nagpunta sa sinagoga ng Sabat, hindi para mangili ng Sabat, kundi para mangaral. Kaya siya nagpupunta sa sinagoga ng araw ng Sabat, hindi para mangilin, kundi para mangaral ng aral, na bagong aral. Kaya siya itinataboy, iba yung aral na itinuturo niya. Kaya pinagtatabuyan siya. ngayon, ang tanong ko doon, ilang beses kong pinapakinggan yung kanyang video, ang tanong ko doon, ano yung bagong aral ni Kristo? Wala naman siyang pinaliwanag, hindi Kaya naman niya nga, sinabi kung ano yung bagong aral. Kundi, ang sabi lang niya, merong bagong aral kasi si Kristo. Na at kaya nagalit, hindi naman niya sinabi kung ano yung bagong aral. Ang totoo niyan, Brother Robert, lumalabas, pagka i-analyze natin yung sinabi ni Brother Eddie Soriano,
tuwing pupunta siya sa sinagoga, lagi siyang inaaway, laging may discussion. problema, may Oo. discussion, May at conflict. laging bagong aral kasi daw eh. Lumalabas, tuwing papasok si Kristo sa sinagoga, May bagong aral at lagi siyang uusi at ipine-persecute ng mga Hudyo. Pero alam mo, pagka binasa mo pala doon sa Lucas 4:15, kasi nagsimula tayo sa 16, di ba? Itaas mo ang pagbasa, Brother Robert, sa 15. Tingnan mo. Ayan. Ang sabi po dito sa Lucas 4:15, nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinuri ng lahat. Oh! Nagpunta siya sa kanilang, sa ano to sa Galilea ito, no? Oo. At kung babasahin natin yung context kasi ng Lucas 4, ay ito yung magkakasunod. Oo. matapos siyang mabaptize, tapos na tuksoin siya sa ilang ng diablo. Sa pagka tinaas niyo sa 4:1, dinala siya ng espiritu sa ilang at upang 4 na tuksuhin. araw. Oo. So ito yung first ministry niya sa Correct. Galilea, sa kanyang bayan. Tama yun. So kaya sabi ng talatang 15, nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at Doon ulit. pinuri ng lahat. O, hindi tiyempo. Hindi tiyempo, tsaka hindi bagong aral yung kanyang tinuturo. Kasi kung bagong aral na ang tinuturo niya, dapat hindi sasabihin na Hindi siya pinuri siya ng pupurihin. lahat. Tama yun. Oo. Ngayon, ang tanong, bakit dito sa tagpong ito, sa mula 16 hanggang 29, nagalit na at itinaboy na si Kristo? Okay, bakit sa pagkakataong ito? Kasi pinalalabas si Soriano, palagi siyang tinataboy, yun pala hindi. Pero sa tiyempong ito, itinaboy siya. Bakit siya itinaboy? Dahil ba dun sa sinasabi ni Brother Eli na dahil sinira niya yung Sabat at sabi niya, huwag nang mangilin ang mga Hudyo ng Sabat? Hindi ho ganon. Nagalit po ang mga Hudyo kay Jesus Christ. Kasi po, ang binasa niya, hindi ho against sa Sabat actually, no? Hindi against Ang sa binasa Sabat. niya yun nandito Fulfillment nung 18, pagdating niya. no? Oo. Siguro maganda basahin mo ulit itong Lucas 4:18 at 19, Brother Okay, Robert. ito yung Ito sinasabi. yung binasa niya kasi sa 17, itaas mo sa 17 at Okay. 18. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isayas. Okay. Binuksan niya ang aklat at natagpuan ang dako na kung saan ay nasusulat, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga naaapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Yun ang sinabi niya. Yun ang binasa niya. Kaya nagalit. At actually, wala naman, ang ganda nga ng sinabi niya, no? Oo. Pero ito kasi, Brother Robert, sinipi ito sa Isaiah chapter 61 verse 1 and 2. Ito po ay messianic prophecy. Tama yun. Pag sinabing messianic, naunawaan ng mga Hudyo na itong nasa binasa ni Jesus sa Isaiah 61, ito po ay yung mission at ministry at magiging gawain ng darating na Mesias na inaantay ng mga Hudyo. At hindi nila matanggap. Dahil Ang di nila matanggap, yun nasa verse 21. At siya'y nagsimulang magsabi sa kanila, ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong pandinig. Iyon ang nagalit sila. Doon sila Kasi nga nagalit. naman, kiliname niya indirectly na siya yung Mesayas na inaantay. Kaya sabi niya, ngayon, yung kasulatang binasa ko, ngayon natutupad niya sa inyong paningin. Ibig sabihin siya yun. Oo, inamin Ang niya. tinutukoy. Kaya, ang layo dun sa sinabi ni Brother Eli Soriano na kaya nagalit yung Oo. Hudyo, may bago kasi siyang aral, Oo. at pinapaalis niya sa Sabat yung mga Hudyo. Saan mo makikita yun Hindi. sa Biblia? Wala. Kahit ulit-ulitin mo to, walang ganun. Oo, kaya kayo po, mga tagapakinig at mga member ng dating daan, alam ko, nakikinig po kayo, mahal po kayo ng Diyos. At Tama yan. sana po, maging neutral muna tayo sa pagkakataong ito, timbangin natin. Tama yun. Kung nasa Biblia pa ba yung aral at itinuturo sa inyo ni Brother Eli Soriano. Kasi po, napakaliwanag. Wala ho dito. Ilang punto na yung sinabi niya na kinumpara natin sa Bible. Wala. Una, hindi tsumempo naman lang natin daw. Wala makikita. naman dito. Pangalawa, sinabi yung aral na kaya siya Oo. nandun, wag nang ipangili na Sabat. Wala rin. Kaya alam mo, sabihin na natin na ito yung kanyang itinuro sa pagkakataong ito. Kasi nga ang context nito, ito yung kanyang matapos siyang tuksohin, di ba? 40 days, 40 night. Ito yung Upang kanyang ganapin yung mission niya. unang bahagi ng mission Tama yun. niya. Mm-mm. Kaya prinoclaim niya rito na narito na nagsisimula ng mga aral ng Mesyas, na siya ay Palalayain ko ang magpapalaya sa oo. mga bihag, pagagalingin ang mga bulag, Kaya nagalit mga naapi, pagagalingin niya. Kasi darating ang mga panahon, Brother Robert, itong si Jesus Christ, kung mapapansin niyo, pag binasa po ninyo mga kapatid at mga kaibigan, ang Matthew, Mark, Luke, and John, ay merong pong 7 episode na kung saan si Jesus Christ ay palaging nagpapagaling, Tama. naggumagawa ng himala tuwing araw ng Sabat. Kumbaga, dito sa tagpong ito, sa Lucas 4:16, ito yung introduction niya. Tama. Nasabi niya, naparito ako para ipakilala ko sa inyo na mula ngayon, ako yung Mesyas, ay mangangaral ako at magpapagaling sa mga
sa mga tao sa sinagoga na mayroong sakit. Mga bulag. Dahil ito po ang tunay na intensyon ng Sabat. Yan. Bilang Panginoon ng Sabat, ang Sabat ay ginawa para sa tao, Tama yon. ay talagang palalayain natin ang tao. Talagang biyaya. Oh, Oo. it is a rest, not physical rest Correct. only, but emotional, Tama di ba? yan. Lahat. Physical, social, and Correct. everything. Kaya blessing ang Sabat. It's a blessing. Blessing yan. It is a blessing. Kaya, mga kapatid, Ngayon, nagagalit yung mga Hudyo dahil sa kanila raw ay bago yung ganon. Dahil sa kanila, ayaw nilang gumawa ng anumang gawa. Oo. Gusto nila yung forma lang ng pagsamba. Ayaw nila ng mga pagpapagaling. Kaya nga, Brother Robert, yung binasa ni Jesus na book of Isaiah, chapter 61, 1 and 2, at ikinapit niya sa kanyang ministry, ito ngayon nagkaroon ng fulfillment. Tama. Tinupad niya ito, kaya nga, di ba, sabi niya sa Mateo 12:12, ay matuwid ang gumawa ng mabuti Tama sa yun. araw ng Sabat. Bakit? Bakit? Yun ang tamang pangingilin. Paano niya tinupad itong binasa niyang hula ni Isaias sa sinagoga? Una, di ba, example, si Jesus Christ, nagpalaya siya ng masamang espiritu. Tama. Doon sa sinagoga, ayon sa Lucas 4:31-37, ibaba niyo lang. Pangalawa, pinagaling ni Jesus Christ yung biyenan ni Pedro. Tama. Pag binasa niyo sa Lucas 4:38-39, diyan din sa context, Yung no? nilagnat, oo. Pinagaling din ni Jesus Christ yung pilay na tao. Nasa Juan 5:1-18 naman. Tama. Tapos si Jesus Christ naman, pang-apat, pinagaling niya yung lalaki na tuyo yung kamay. Sa Lucas 6:6-11 naman. Tama. Tapos pang-lima, pinagaling ni Jesus Christ yung babae na cripple, yung pilay na babae. Sa naman yun, Lucas 13:10-17. Ang pang-anim naman po, pinagaling naman ni Jesus yung lalaki na may matinding karamdaman, no? Sa Lucas 14:1-6. Tama. At yung panghuli, sa pang-pito, pinagaling naman ni Jesus Christ yung lalaking ipinanganak na bulag. Yun. Sabi naman sa John chapter 9:1-34. Tama. Kung mapapansin natin yung mga binanggit kong example na ito, naganap lahat ito sa loob ng sinagoga. Tama yon. No, bilang katuparan nga niya, napalalayain yung mga bulag, yung mga may sakit. Dahil bilang Mesias, yun ang mission niya, i-restore at ibalik yung tunay na intention at meaning ng Sabat. Tama. Hindi para alisin. Kasi ang Panginoon, Oo. sabi niya, mas mahalaga sa akin yung tao kaya kayo tinutubos ko. amen. Bakit ginagawa niyang mabigat yung araw ng Sabat? Yun ang point niya Tama yun. Kaya nga ako pumarito, iniibig ko kayo, kayong tao ang gusto ko, hindi yung mga tradisyon o kung paano nyo isasagawa yung Sabat. Ay mali yung inyong ginagawang pangingilin ng Sabat. Mini-misrepresent nyo ngayon yung Sabat. Yun ang pinagtatalunan. Kaya nakakalungkot po, no? Kung maniniwala ho tayo dun sa, parang magaling kasi siya magsalita si Eddie Soriano. Makukumbinsi ka. Parang ayaw mo na magbasa ng Biblia. Gusto mo makinig na lang. Pero delikado yun, Brother Robert. Delikado yun. Dapat pala, mga kapatid, mga kaibigan, susuriin po ninyo. Buti na lang merong back to the scriptures na susubaybay sa kanya pong mga sinasabi. So, tapos na po natin masagot yung issue number 2, no? Yung sinasabi niya na kaya daw si Jesus Christ pumasok sa sinagoga para turuan ang mga Hudyo umalis na sa Sabat. At kaya daw nagalit ang mga Hudyo. Wala pong katotohanan. Tama yun. Wala ho sa kontekstong, wala po siyang pruweba at ebidensya. Dito tayo ngayon sa ikatlong punto. Kasi hindi siya naniniwala sa Sabat Pakinggan nyo sa 5:18 ng Juan. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Ayun. Kaya pala galit sa kanya yung sinira niya yung Sabat. Yung sabi niya, yung claim niya na hindi naniniwala si Jesus sa Sabat. Kaya sinira na daw ni Jesus ang Sabat. Ginamit niya yung Juan 5:18. Yung gumagawa daw, oo. So, pag-aaralan natin uli ito at susukatin natin kung tama ba at nasa Biblia ba yung sinasabi niya. Kung nasa konteksto. Sinira daw ni Kristo ang Sabat kaya nagalit ang Hudyo sa kanya. So, pagka itatanong natin sa Biblia, ang tanong natin ganito, ayon ba sa Biblia, Brother Robert, sino yung nagsasabi na hindi naniniwala si Jesus sa Sabat? Mga Kristiyano ba o yung mga kaaway na Pariseo? Yung ating babasahin, binasa ko to, Brother Ronald, yung kaaway ni Kristo. Pakibasa mo ngayon 5:18. Ito po yung sabi rito ng Juan. Dahil dito ay lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Kristiyano ba? Hindi, Hudyo. Okay. Sapagkat hindi lamang nilabag niya ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din na kanyang sariling ama ang Diyos.
at ginagawa ang sarili niya nakapantay ng Diyos. Yun. Ayun, ibig sabihin, hindi palit itong paniwala ng mga alagad na si Kristo ang sumira. Ang may paniwala na sumira si Jesus ng Sabat ay ang mga kaaway ni Kristo Na Hudyo. na mga Pariseo at mga Hudyo. Ang totoo niyan, Brother Robert, pagka binasa mo sa Juan 9:16, pakibasa mo nga yung Juan 9:16. Ito'y tignan natin kung Eto sino po. yung nagagalit at nagsasabing hindi nangihilin si Jesus ng Sabat. Sige. Ito po, pakinggan po natin. Ang sabi po rito, kaya't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, ang taong ito'y hindi mula sa Diyos, sapagkat hindi siya nangingilin ng Yun Sabat. naman pala, no? Sino may sabi? Kristiyano ba? Alagad ba? Hindi. Itong mga Fariseo. Pariseo. Ito yung mga kaaway. Kaaway. Tandaan nyo, mga kapatid, mga kaibigan, ang mga kaaway ni Kristo ang nagsasabing hindi siya nangingilin ng Sabat at sinisira niya ang araw ng Sabat. Tama. Ayan, ibinasa natin sa Biblia. May Biblia po kayo, mga kaibigan, Tingnan sa niyo inyong po. bahay. Tignan nyo, no? Basahin nyo ulit. 1:5-18, baka na-miss nyo, no? Kasi hindi Review lang, binibigyan review. ng diin. Hudyo ang nagsasabi na si Kristo ay hindi sa Diyos. Biruin mo, para sabihin na hindi siya nangilin ng Sabat, sa binasa ni Brother Robert na Juan 9:16, Oo. katumbas ito na siya'y hindi mula sa Diyos. Tama. Kaya Oo. ibig sabihin, kapag pinaniwalaan natin yung sinabi ni Eddie Soriano na si Sinira Kristo niyang hindi Sabat. nangilin ng Sabat, Hindi rin sa Diyos. Hindi galing sa Diyos pala si Oo, Kristo oo. para kay Eddie Soriano. Naniniwala siya na gano'n nung kakalabasan. Kaya ang tanong ngayon, sinong kakampi ba ni Eddie Soriano? Ang Panginoon? baka yung Pariseo. Pariseo. Ang totoo niyan, Lalabas. Pariseo ang kanyang pangangatwiran. Kasi Oo. doon siya pumapanig eh. Kaya nga. Nauulit lang naman eh. Yung nagpaparatang na Pariseo, yun ang pinaniniwalaan niya. Hindi yung Kristo Hindi na yung Panginoon totoong ng Kristo Sabat. na Panginoon ng Yun. Sabat. Yun ang problema, brother. Kaya nga kung titingnan natin yung mga argumento ng kanilang usapan palagi nitong mga Pariseo Iskriba, sabi ng Panginoon, bakit mukhang pagka magsalita kayo kayong authority? Ako nga nagtatag Yes. ng Sabat eh. Kaya nga sabi niya, ako ang Panginoon ng Sabat. Kung eh. ako ang gumawa ng batas, ako ang tamang magsabi. Hindi sila. Hindi sila Tama. magpapaliwanag at Correct. mag-interpret. Tama yun. Kaya nga naalala ko tuloy yung nakita ko sa Facebook no? Sa panahon nun ni Kristo, yung mga nagsasabi na si Kristo ay hindi nangili ng Sabat, ito yung mga kaaway ni Kristo, yung mga Pariseo at mga Hudyo. Sa Accusation panahon nila natin, yun. Oo. nauulit yung accusation na si Kristo hindi nangingilin ng Sabat. At unfortunately, ang nakakalungkot, yung mga nagsasabi mo dito, yung mga nagsasabing sila'y kay Kristo daw. Yun na nga. Sila'y kay Kristo daw at sila daw ay sumusunod kay Kristo sa utos ni Kristo. Pero ang totoo sin, ginagawa nilang masama si Kristo. Sasabihin mo, Panginoong Kristo lumabag sa Sabat. Sinira ang Sabat. Ang sabi sa unang Juan 3:4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. Yun. At ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ayan. So kapag ka sinabi po natin na si Kristo nilabag niya ang kautusan, nilabag niya ang Sabat, ginagawa natin makasalanan si Kristo. Tama. Dahil ayon sa definition sa unang Juan 3:4, ang kasalanan paglabag sa kautusan. Pero Correct. hindi ho. Hindi niya nilabag. Hindi naman nagkasala si Kristo eh. Actu- Ang natutuwang malaman si Kristo yung makasalanan, si Satanas yun eh. Tama yun. Kaya pag pinopromote po natin si Kristo nilabag niya utos, pinopromote natin espiritu ng diablo. Tama yun. Actually, ang binabasag dito ng Panginoon yung mga tradisyong mali eh. Dito sa Marcos 7, di ba? Sabi nga Yes. dito, kanilang nakita ang ilan, 7:2, kanilang nakita ang ilan sa kanyang alagad na kumakain ng tinapay na marurumi. Ang mga kamay sa makatuwid ay hindi hinugasan. So itong mga tagpong ito, yung mga tradisyon ang sinasagot ng Panginoon na mali. Sabi niya dito sa Marcos 7 verse 8, iniwan ninyo ang utos ng Diyos Yan. at inyong pinanghahawakan ang tradisyon ng mga tao. Oo. Sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng inyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. Yan. Ayun. Kaya brothers and sisters, Brother Robert, kung tama rin si Ginoong Soriano sa sinira ni Kristo ang Sabat ayon sa Juan 5:18, dapat paniwalaan din niya yung mga Hudyo at Pariseo na mali na tawagin ni Kristo na sariling ama niya ang Diyos. Ayun na nga lalabas. Kasi ang nakalagay dito hindi lang daw sinira ang araw ng Sabat, hindi tinawag din na kanyang sariling ama ang Diyos, ginagawang sarili na kapatid. So hindi naniniwala si Soriano. Brother Elio Soriano na galing sa Diyos si Kristo. At sariling ama niya ang Diyos. Tama. Yun ang magiging logic Yun. niyan, ano? Yun. Kaya tama ka, Brother Robert, ano, na Kumakampi siya, nakakalungkot. Tsaka hindi ho tama sabihin na si Kristo hindi naniniwala sa Sabat. Alam mo, Brother Robert, kung bakit? Kasi
di ba nagbigay siya ng babala sa mga alagad yan. ng pagkawasak sa Jerusalem? Tama yun, kapatid. Noong 70 AD, no? 40 years after, nag-iba yung Jerusalem matapos niyang umakyat sa langit. Tama. Ngayon, kung hindi mahalaga yung Sabat, hindi niya sana sasabihin yung nasa Mateo 24:20. Tama yon. Na ang sabi, Kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa Sabat. Concern siya. concern siya eh. Bakit kaya sinasabi niyang wag pagka dumating tong mga mananakop na to wag araw ng Sabat? Dahil nasaan sila? Hindi sila makakapangilin eh. Hindi, mahuhuli sila. Mahuhuli sila kasi nandun nasa sila. sa pagsambay. Yun. Madali silang mahuli. So mahalaga. Ngayon, kung hindi mahalaga, hindi nasasabihin ni Kristo to na kahit araw ng Sabat tumakas kayo. Ayun. Dahil wala nang Sabat. Tama. Kaya, napakaliwanag, no? Yung sinasabi ho ni Brother Eddie Soriano, parang totoo sa unang pandinig. Pag pinakinggan mo, Pero oo. pagka sinurin yung malalim ay talagang mali po, mga kapatid. Seryosong bagay po ito. Tama Kaya po ang tanong dito, Brother Robert, ako'y naniniwala na sa panahon ni Kristo, ang issue is hindi naman ang issue between Jesus and the Jews. Hindi naman kung umiiral pa ba ang Sabat o hindi. Hindi naman yun ang pinagtatanungan. Yung tamang practice ng Sabat at yung maling practice ng Sabat ng mga Eskriba at Pariseo. At sino ang may karapatang mag-interpret? May authority. Tama, may authority. Yung Panginoon ng Sabat, kasi sabi niya, hindi niyo ba alam na ako'y naparito? Ako ang Panginoon ng Sabat. Kaya yung sinasabi po sa Juan 5:18 na sinira niya ang araw ng Sabat, ang sinira po ni Jesus, kung meron man siyang sinira, ay hindi po yung Sabat ng Panginoon. Ang sinira po niya, yung Sabat ng mga Hudyo. Na fake, na mali. Na dinagdagan nila Yan. ng mga tradisyon. Ano Tama ho? yan. Ang sinira ni Kristo, yung mga Sabat ng Hudyo. Iba ho kasi yung Sabat ng Hudyo at Sabat ng 10 utos o Sabat ng Panginoon. Yun. Kasi po, yung Sabat ng mga Hudyo, ito po'y may dagdag na mga tradisyon Tama yun. na wala talaga sa Biblia. Kasi ang problema kay Brother Eddie Soriano, wala siyang historical background Yun kung ano nga. ba talaga nangyari. Ang Para problema. siguro makatulong tayo sa kanyang mga members, no, na nakikinig sa atin ngayon, babasahin ko itong isang authoritative commentary ni J.C. Ryle sa kanyang aklat na Expository Thoughts in the Gospels. Na ganito po ang sinasabi. We must distinctly understand that neither here nor elsewhere does the Lord Jesus overthrow the obligation of the fourth commandment. Yun. Neither here nor elsewhere is there a word to justify the vague assertions of some modern teachers that Christ ought not to keep a Sabbath and that it is a Jewish institution which has passed away. The utmost that our Lord does is to place the claims of the Sabbath on the right foundation. He clears the day of rest from the false and superstitious teachings of the Jews Ayun. about the right way of observing it. So, ang inalis niya, ang sinira ni Kristong Sabat, yung Sabat na mga Hudyo na mayroong mga tradisyon, Mga pabigat. may halong pabigat, at may mga sabi nga rito, Paghuhugas pa ng kamay. false and superstitious Mga paghuhugas ng teachings. kamay, hinuhusgahan yung hindi nakahugas ng kamay. Kaya nga, Brother Robert, dito sa Mateo chapter 5, verse 17, babasahin ko po ito sa Magandang Balita Biblia. Ito pong intention ni Kristo. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan Ayun. at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Ipapaliwanag niya. At gaganapin. Kaya nagkakaroon po ng clash ang mga Jews at si Jesus Christ, hindi ho dahil sa ang issue ay kung umiiral pa ba ang Sabat o hindi. Tama. Ang clash po yung proper interpretation and understanding. Yun. Ano ho? Pakibasa mga Brother Robert yung John chapter 5, verse 9 and 10. Ito yung context, no? Na Opo. hindi binasa ni Brother Soriano. Ito po yung sabi sa 9 and John 10. 5, 9, and 10. Itaas lang natin ang pagbasa dyan. At kaagad gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan, at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. Kaya't sinabi ng mga Hudyo sa taong pinagaling, ngayoy araw ng Sabat, at hindi ipinahihintulot na buhatin mo ang iyong higaan. Okay. Yun. Yun yung dinagdag na nagalit ang Panginoon. Pati pagbuhat ng mga bawal daw. Okay, kasi ang issue dyan, pinagaling ni Kristo, araw ng Sabat yung taong may sakit, may pinagaramdaman na hindi Makatayo. nasa higaan Paralytic. At di makatayo, paralitiko. Ang sabi ng Panginoon, Buhatin mo. Nung pinagaling niya, Oo. bukod sa nagpagaling, bawal na Pinagaling. sa Hudyo yun, pinabuhat pa niya. Tama. Ngayon, ano sabi ngayon ng mga Hudyo? Sabi ganun Yan. dun sa lalaki, oy, masama yung ginagawa mo. Ayun. Bawal yan dahil araw ng Sabat ngayon. Bakit Ayan. mo binubuhat yung iyong higaan? Yun. Ngayon ang tanong,
meron ba sa Old Testament, sa kautusan, na bawal buhatin yung higaan? Nakasulat ba sa Old Testament? Wala. Wala. Ito'y nakasulat sa tradisyon ng mga Hudyo. Ayun. In fact, meron ako ritong referensyang babasahin. Ito po'y commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraika. Itong Talmud, Ayan. ito yung Jewish tradition. Sabi rito, whoever on the Sabbath carries out anything, either from a private place to a public, or from a public place to the private, or bring in, if it should do this in advisedly, he is bound to offer sacrifice for his sin. But if presumptuously, he is punished by cutting off and being stoned. Wala naman sa Bible Wala. Sabi sa tradisyon ng mga Hudyo, pagka bawal daw pag-aaraw ng Sabat, na magdadala ka ng anuman mula sa private place, kagaya ng bahay mo, to the public place, o kaya mula public place to private. May bubuhatin ka. Siguro yung pinagaling ni Kristo, nasa public, Oo. pinauwi na niya kasi gumaling Dala yung higaan niya. ito yung nilabag ng, sabi ng mga Hudyo, ito yung nilabag yung tradisyon, hindi yung Biblia. Correct. No? Mm. At sabi ganon, So, hindi- para sa kanila, So hindi kasalanan yung ginawa sa ng kanila, tao. mabigat Oo. na kasalanan ito at maaari daw parusahan ng pagpapangkamatayan o kaya Oo. ay pagbabato. Wala naman sa Old Testament, sa Law of Moses ito. Tama yung kapatid. Kaya ang sabi rito, it is worthy of our observing, therefore, that our Savior did not think it enough merely to heal the impotent man on the Sabbath day, which was against their rules, their rules, hindi rules ng Bible, but further commanded him to take up his bed, which was more against that rule. So, Jesus openly, sabi rito, shake the Jewish Sabbath. Ayun. So, ang nilabag po ni Kristo, yung Jewish Sabbath. Ayun. Ang nilabag ni Kristo, ayon po sa konteksto ng 1:5:18, yung sinasabi ng mga Hudyo na bawal magbuhat ng kama o higaan. No, sa Yun kanila ang kasalanan, nilabag ni sa Kristo. Bible wala naman Sa Bible, wala naman yun. Tama, Buti sana kapatid. kung nakasulat sa Bible At yun. saka yung pagpapagaling, walang sinabi sa Bible na pag nagpagaling ka ng araw ng Sabat, Wala, nagkakasala ka. Oo, kaya sa mga Hudyo na gumagawa ng maling Sabat nila, sa kanila kasalanan yun. Oo, kaya nga ang sagot ni Kristo sa 17, Yan. hanggang ngayon patuloy nagagawa Yun. sa paggawa ang aking Ama. Gumagawa. Ano At yung mga patuloy gawa? naggawa. Ito yung may kinalaman sa pag-sustain ng buhay. Correct. Yung Tama pag-aalaga yun. ng buhay. Kaya wala hong masama magpagaling sa araw ng Sabat. Tama. Kaya alam mo, habang inoobserba natin to, makikita natin na si Eddie Soriano, ang kakampi niya yung mga Hudyo. Yun na nga. Kung si Jesus Christ ay buhay ngayon at nagpapagaling ng araw ng Sabat, Baka, hindi lang, baka isa- aanib siya ron sa... isa si Ginoong Soriano sa mga sa Babato. umuusig. Oo. Isa si Ginoong Soriano sa Babato Ayun na nga, sa ating kapatid. Panginoong Kristo. Ito pa, kapatid, pasok tayo dito sa isa pang argumento. No? Sige. Actually, hindi naman siya nangingili ng Sabat, pati mga apostol Sabat naglalakad siya Sabat nagtatrabaho sila Basahin natin ang 12:1 ng Mateo, kapatid na Mel. Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo. At nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga Fariseo ay sinabi nila sa kanya, tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat. Amo, tutol sila sa ginagawa ni Kristo kasi naglalakad sila at saka mga alagad Sabat. Hindi sila nangingili ng Sabat. Kaya kapatid, yan Sabat na pinapatupad sa inyo ng mga pastor nyo, ay nako, hindi na po batas ng bagong tipan yan. Unang-una, sabi kasi niya, sinira ni Jesus at ng mga alagad Oo. ang Sabat dahil Tama. naglalakad sila, nagtatrabaho nung araw ng Sabat. Hindi daw kaya yung pinapatupad daw ng pastor natin hindi na batas ng bagong tipan. Unang-una hindi ho pastor natin nagpapatupad, si Kristo po ang ating madakilang pastor, no? Tama. Siya nagpapatupad ng Sabat. Ngayon, ang pinapatupad kasi ni Brother Eli, yung kautusan ng mga Hudyo. Yun. Ngayon, ito masasabi natin dyan. Doon sa pagkitin ng uhay, Brother Robert, may dala kang uhay Oo, to. May dala ko. Alam niyo kung ano yung uhay, no? Yung tinatawag na trigo. At sige, makita mo nga sa Sister video. Sheila, pwedeng paki-close up to. Hindi, okay niya. Tapat mo doon sa camera. Ayan, Ito, yan, mga kapatid, yan. yan, uhay. Yan, pumita sila ng ganyan, no? Yun. Tapos ginagano, sinusubo Yun, nila. tapos kinakain nila yan, ganon. Habang dumadaan sila. Habang dumadaan sila. Yun. Sabi ng mga Hudyo, pinagalitan siya. Sabi pinagalitan. gano'n, bakit kayo lumalabag? Ay araw ng Sabat, kayo yung nagkikitil ng uhay. Oo, ngayon, ang tanong, Brother Robert, ano ba talaga si Kristo ba yung lumabag doon sa bagay na yon? Ang totoo po niyan, uulitin lang naman natin yung sagot natin Tama. sa ikalawang sagot. Ang nilabag ni Kristo doon ay yung
tradisyon at sabat ng mga Hudyo. Yung kadamutan ng Hudyo ayaw magpakain. Kasi sa araw ng Sabat. hindi naman bawal kumain ng hindi. Kita lang, wala naman sa Old Kahit Testament. nga, Wala naman sa kahit nga Bible hayop, yan, pwede mong painumin, pakainin. Sa pakibasa mo ngayon, Deuteronomy 23:25, O, Brother yun. Robert, Kapag ikaw ay lumapit sa nakatayong trigo Yun. ng iyong kapwa, mapipitas mo ng iyong kamay ang mga uhay. Yun naman Ngunit, huwag kang gagamit ng karit sa nakatayong trigo ng iyong kapwa. Ayon. basically, walang masama doon. Wala. Hindi doon sinita si Kristo. Oo. Kasi pwede naman sa Old Testament Oo nga. Ang sinita kay Kristo, kasi araw daw ng Sabat, bawal daw yon. Sabi ng binasa mo sa Matthew 12, Oo. 1-2. Ang tanong, wala naman sa Old Testament yon. Tama. At mababasa po ninyo sa tradisyon ng mga Hudyo. Ito po ibabasahin ko uli sa Commentary of the New Testament from the Talmud and Hebraica. Ayan. Pakinggan niyo po ang pagkakasabi. They do not contend about the thing itself because it was lawful. Deuteronomy 23:25. But about the thing done on the Sabbath, concerning which the fathers of the tradition write thus, he that reaps on the Sabbath, though never so little, is guilty. And to pluck the ears of corn is a kind of reaping. And whosoever plucks anything from the springing of his own fruit is guilty under the name of a reaper. Ayon. Kaya naman pala, ang nagbawal lang pala mga Hudyo kasi para sa kanilang interpretation Yun. at pagkaunawa, pag ikaw ay nagkitil sa Trabaho na, bahay, gawa na. ito daw po ay katumbas na rin ng pag-aani. Ayun na nga. Wala naman sa Bible yun. Wala naman Nasa eh. Jewish tradition yun. Correct. So, si Kristo hindi ho lumabag sa Sabat ng Biblia. Tama. At saka, Kaya yung ginawa niya, hindi ho paglabag yun. Ang ginabag niya, yung Sabat ng mga Hudyo na Oo. mali ang interpretation. At saka wala naman silang dalang karet eh. Wala silang dalang. Kaya, Brother Robert, naalala ko tuloy, merong isang German proverb na ang ibig, ang sabi ng German proverb, kung i-English natin, throw out the baby with the bath water. Idiomatic expression ito. Na ibig sabihin tinapon mo yung sanggol o yung baby kasama ng pagtapon ng maduming tubig panligo. Di ba pag pinaligo mo yung baby sa tub, madumi na yung tubig, itatapon mo yung Sinama tubig yung baby. Sinama yung baby. Sinama Yun na yung nga. baby. Yun na nga, Kumbaga, ang mabigat doon. tinapon din ni Eli Soriano yung tunay na kahulugan ng Sabat Tama. kasama ng mga maling kahulugan ng Sabat. Yun. Yun ang ginawa ni Ginoong Soriano. Yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Throw out the baby with the bath water. No? Kasi alam ng Panginoon, kaya nga sabi, ito related doon sa kautusan ng Diyos na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya nagpapatira siya ng mga trigo para along the way doon sa mga bisita, dadaan makakain sila. Ito ang sabi pa ni Ginoong Soriano. Kaya daw sinira ni Jesus Christ ang araw ng Sabat kasi naglakad. Pag binasa natin sa Gawa 1:12, wala hong masamang maglakad. Tama yon. Sabi rito sa 1:12 ng Gawa, pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem, buhat sa tinatawag na bundok ng mga olibo, malapit sa Jerusalem ng isang araw ng Sabat, lakarin. Ayun. Ito mo, Sabat lakarin. So, hindi bawal maglakad ng araw ng Sabat. Tama. Kaya, sa kanila, sa tradisyon na naman, yun na nga. Kaya sabi ko nga, ina-analyze ko ito. Pagka wala ka talagang alam sa Bible, madadaya ka ni Ginoong Eli Soriano kasi parang totoo siya magsalita. Yung matanda na nagtanong, ewan ko, siguro hindi rin kumbinsido dahil mukhang may alam yung matandang At nagtanong. saka kung ating pag-aaralan, lagi yung kanilang contention, yung kanilang pagtatalo, lagi may kinalaman sa mga pagkain. Kamukha nito, yung tinapay ang kinakain. Sabi, hindi naghugas ng kamay, ayaw sundin yung Tradisyon ng mga tradisyon ng Hudyo yan. matatanda. Diba? Sabi na naman, kaya sabi ng Panginoon, bakit kayo ganyan? Pero itong kautusan ay galang nyo ang ama't ina nyo. Sabi nyo, yung mga merong matatandang ina, ay wala na ho kayong makukuhang mga tulong sa akin kasi inoffer ko na yung pera. Offering. So magaling sila sa panlabas. Magaling sila yung mga itsura, kunyari nag-aalay sa templo. Yan. Doon nagagalit ang Panginoon sa masamang puso. Kaya nga ang problema sa kanila, Brad, sa sobrang pag-iingat nila sa Sabat, dinagdagan nila, kaya nga 'di ba, yung meron silang Jewish Mishnah. Nung hindi pa ito na isusunat, nung oral tradition pa ito, sa panahon ni Kristo oral tradition pa ito'y tinatawag na halaka. No, nasalit-saling sabi ng mga matatanda, at pagdating ng AD 200 naging Mishnah na ito na ngayon yung written laws. Kaya ngayon na-preserve ito. Pagka titignan mo yung Jewish Mishnah, meron dong 39 laws regarding Sabat, mga categories regarding Sabat. Kasama na doon yung pagkitin ng uhay, katumbas na raw ng pag-aani. Ayan ang hindi alam po ni Ginoong Soriano at hindi po naituro sa kanyang mga membro. Kaya ang problema rito, hindi ho si Kristo lumabag sa Sabat. Ang totoo niyan, yung ginawa ni Kristo, ayun mo ang tamang intention ng Sabat. The Sabat was made for the benefit of men. Sabi nga ni Jesus Christ, pagka binasa mo sa bandang ibaba, I want mercy, not sacrifice. Kaya brothers and sisters, mga tagapakinig, ay nakita po natin,
dito po sa ating segment na ito. Ito yung part 1. Part 1. Yung susunod, yung part 2, no? Marami pa ho kasing video tayong i-expose na papakita natin na ikaw pag nagtanong kay Soriano, hindi Biblia ang sumasagot. Hindi pala eh. Ang Siya sagot lang ay mali. Ang yung kanyang sagot. mga espekulasyon Oo. lamang. Kaya ulitin natin, si Jesus ba ay pag pumapasok sa araw ng Sabat sa sinagoga, hindi ba nangingilin ng Sabat? Siya po ay Nangingilin kasi practice niya na yon. Practice po. Ito yung nakaugalian niya. Number 2, wala hong problema kung mangaral sa araw ng Sabat dahil ang araw ng Sabat ay panahon ng pagsambat, pagtitipon, ano? At yung pagtayo niya mismo sa sinagoga ay patotoo na kanyang sinusunod yung practices ng pangingilin ng araw ng Sabat at yung paraan niya ng pagbasa ng Old Testament. Tama yun. Isa pa, mali rin yung sinasabi ni Soriano na bagong aral daw at pinapaalis na daw niya ang mga Hudyo sa Sabat. Wala tayong nabasang ganon. Wala tayong nabasang ganon. Wala tayong nabasang ganon. At pati mga alagad hindi nagturo ng ganon. At yung mga alagad, tama ka ron, hindi nagturo po Hindi na nagturo. sinira ni Kristo ang Sabat. Ano? In fact, kaya nga nung si Jesus Christ bago mamatay, umuwi muna dahil papasok ang paghahanda. Kaya nga po, mali rin po yung kanyang sinasabi na sinira ni Jesus ang Sabat dahil ang pag sinira ni Kristo ang Sabat, alam natin ang kasalanan po yung paglabag sa kautusan at si Kristo hindi ho nagkasala. At hindi ho rin totoong sinira niya. Ang sinira ho ni Kristo ay yung Sabat ng mga Hudyo. Tama. Hindi ho yung Sabat ng Panginoon. Magkaiba ho yung Sabat ng mga Hudyo at Sabat ng Panginoon. At yung paglalakad, pagkitil po ng uhay ay hindi po ito labag sa Sabat kung atin pong gagamitin lang ang Biblia. Tama po dahil ang nilalabag po ni Kristo ay yung interpretation ng mga Hudyo. Masyado silang extreme. Tama yun. Kaya po mga kapatid, sino pong susundin ninyo? Yung interpretasyon ni Soriano na pumapanig sa mga Hudyo at kaaway ni Kristo o interpretasyon ni Kristo na pumapanig po sa katotohanan. Ha? Kaya nga po nagtataka ako ba't niya sinabing bagong turo, ano? Tapos siya dating daan. Anyway, tapos na po tayo ngayon sa atin pong tinalakay. Maraming salamat. At kahapon, gusto kong batiin muna yung ating church na pinanggalingan. Batiin mo muna, kapatid. Yung ating pinanggalingan church, no, ang Back to the Scriptures team ay dumalaw po sa General Trias Seventh-day Adventist Church kahapon. Maghapon kami ni Brother Robert at masaya po na paglingkod natin ng mga kapatid. Ito po yung mga family na babatiin ko. Sige, pakibati mo, babatiin ko sa ating natitirang mga oras. Ano, sila yung nakikinig ngayon. Ang Teves family, De Los Reyes family, De La Cruz family, Arawe family, Lancaster Boys, Telebrico family, Custodio family, Baro family, Da Silva family, at yung buong General Trias SDA Church. Yan, maraming salamat sa inyo. Binabati rin natin si Sister Luisa na nagkaloob sa atin sa radio, si Ate Genevieve Ramoso Castañeda, Sister Blossom Bienviaje, at si Mami, si Trevora, at si Mabel nakikinig ngayon. Good evening sa inyo. Nakikinig din ngayon yung mga kapatid natin sa Kuwait, Brother Albert. Wow, magandang gabi po sa inyong lahat. Praise the Lord, magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Kuwait. At talagang salamat po sa inyong pakikinig sa programang ito. Muli po tayo hanggang sa mga susunod. Magkita-kita at makinig sa susunod na episode po. Tayo po ay manalangin. Brother Robert. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa iyong pagsusugo sa aming Panginoong Hesus, na siya pong Panginoon ng Sabat, na ipinaliwanag niya po na ang Sabat ay biyaya po sa sangkatauhan, sapagkat ang kanyang pag-ibig ay gayon na lamang. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, pagpalain po ang aming mga tagapakinig, na nawa ay buksan nila ang kanilang puso't isipan sa katotohanan na ang Sabat po ay pagpapala. Salamat po sa pagdinig sa aming kahilingan at dalangin, ipagpatawad ng aming pagkakasala sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Kasi pag Sabado po, nagkakatipon yung mga Hudyo. Ang inutos sa kanila ng Diyos nung una sa panahon ni Moises, ipangili ng Sabat. Kaya pag Sabat, nasa sinagoga sila. Po ba na ang araw ng Sabat ay araw ng Sabado? Paano po ba natin makikita po ba natin ito sa Biblia o mababasa sa sitas ng Biblia na kung araw po ba siya ng Sabado or hindi naman po siya araw ng Sabado? May kaklarify po kaya natin ito sa Biblia? Hindi po totoo, kapatid, na ang Sabat araw ng Sabado.